Marami pong tahanan at mga gusali ang napinsala ng bagyong Karina at Habagat. Hindi na po ito bago tuwing mayroon po tayong nararanasang sakuna. Pero may tulong pong ibinibigay ang gobyerno para po sa ating mga apektadong kababayan na nasira po ang kanilang tahanan dahil po sa mga kalamidad. Kaugnay niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Undersecretary Randy Escolango, ang Undersecretary for Disaster Response and for Administrative and Finance Services ng Department of Human Settlement and Urban Development. Yusek Randy, magandang umaga po sa inyo. Diane Querer po ito with Audrey Goriseta sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Diane and Ma'am Audrey at sa inyong mga tagapakinig. Alright. Yusek Randy, ano po yung tulong po na ipinapahatid po or naibigay na po ng DSUD sa ating pong mga apektadong mga kababayan na nasira po yung kanilang tahanan dahil po dito po sa bagyong Karina at Habagat, sir? Ang Department of Human Settlement and Urban Development po sa pangunguna ng aming Secretary Jose Rizalino Acusar ay meron pong programang pangtulong para po sa mga ganitong sakuna. Ito po ay tinatawag na IDSAP o yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program po ng ating pamahalaan. Okay. Ano po ang components po ng programang ito, sir? At paano po maa-avail ito ng ating pong mga kababayang naapektuhan po ang kanilang tahanan, sir? Sa ngayon po, ang guidelines po namin sa IDSAP ay nagbibigay po kami ng 15,000 sa totally damaged na bahay po. Sa ngayon po, nag-a-apply po ang programa namin sa mga kabahayang naapektuhan ng natural disasters gaya po ng bagyo, baha, landslide, lindol o pagputok po ng bulkan. Ito pong IDSAP ay nag-a-apply din po sa man-made disasters tulad po ng sunog, explosion, industrial accidents o kaya digmaan. Alright, as of the moment po, Yusek, do you have data kung ilan po yung mga totally damaged na mga bahay at mga partially damaged? Mayroon po ba kayong data rito, sir? Meron po. As of yesterday, 7 o'clock in the evening, meron na po tayong 428 na partially damaged na tahanan at 93 na totally damaged po. Kaya all in all po, as of yesterday po, 7 o'clock in the evening, 521 na po lahat. Ano-anong regions po ang cover po nito, sir? Meron po sa Cordillera Administrative Region, meron po sa Region 1, sa 4A, 4B, sa Region 5 po, sa Region 6, Region 7, Region 8 at saka Region 10 po. Alright, nabanggit niyo po yung 15,000 for totally damaged na mga bahay. How about po sa mga partially damaged po, Yusek? Sa kasalukuyan po, ang guidelines po ng IDSAP ay totally damaged po. Ngunit kahapon nga ho, kinausap po kami ni Secretary Acusar. Ang sabi niya ho sa amin ay i-include na po yung partially damaged dahil talaga hong maraming naapektuhan ho sa nating mga kababayan ngayon sa bagyong Karina. So ngayon po ay minamadali namin ngayong araw na ito yung pag-i-include sa partially damaged at maaprubahan po ng aming secretary today po. At baka po ma-include po sa mga susunod na araw yung pagbibigay din namin hindi lang ng totally damaged kundi ng kasama po ang partially damaged. Alright, magandang umaga po, Yusek, si Audrey Goriseta po ito. Okay, itatanong ko lamang po para doon sa mga kababayan po nating interesado, no? Ano po ba yung mga requirements para magkaroon ng bahay ang mga pamilyang nakatira sa mga mapanganib na lugar, lalo na yung mga binabaha o prone po sa landslide? Sir Audrey, ang inyo po bang tinatanong ay magkaroon ng bahay o magkaroon po ng paano maging beneficiaryo po dito sa aming Integrated Disaster Shelter Assistance Program? Okay, na gawin natin. 15,000 po. Yes, Yusek, gawin po natin ito pong para pong maging beneficiaryo, tapos yung pangalawa po para pong magkaroon ng pabahay. Okay. Dahil po sa nangyaring kalamidad, ito pong pagbagyo, ang bagyong Karina, marami pong nasiraan ng bahay, may partially and totally damaged. Ay, gaya po ng nabanggit ko ay totally damaged pa lang po ang nasa guidelines namin, ngunit i-include po namin ang partially damaged.
Pero ang beneficiaryo po, para ikaw ay maging beneficiaryo ng aming Integrated Shelter Assistance Program, dapat po nakalista ang head of household sa master list na sinabmit po ng LGU. At pangalawa pong pangalawa po ay dapat totally damaged ang iyong bahay. O kaya nawalan ka ng bahay dahil po sa forced displacement. Halimbawa po nasa danger zone ang inyong tahanan. At ang ikatlo po, dapat hindi ka pa nakakatanggap o hindi pa tatanggap ng anumang shelter assistance mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Pag sinabi ko pong shelter assistance, hindi po kasama dito yung binibigay ng DSWD. Kasi sapagkat yung binibigay ng DSWD na tulong sa ngayon po, hindi po yan shelter assistance. Ngayon po, ito po ay unconditional assistance. Ibig sabihin po wala pong kondisyon. Ang kondisyon lang, ang kondisyon lang ay dapat nasira ang iyong bahay. When I say unconditional assistance, hindi po kinakailangan ikaw ay miyembro ng anumang mga asosasyon or ikaw ay miyembro ng isang political party o kaya ikaw ay tumatanggap na ng Porpis o ikaw ay Pag-ibig member o GSIS member, wala pong ganon. As long as ang iyong bahay ay nasira, totally damaged, tatanggap ka po ng 15,000. Alright. Okay. On the part of the LGU naman po, sir, yes, meron pong requirements na isasubmit po sa amin. Dapat po yung master list po ng beneficiary, number 2 yung disaster report, at saka po yung certificate of eligibility na nagpapatunay na yung bahay talagang totally damaged. Isasubmit po sa regional office po namin, and then yung regional office iakyat po sa national office, sa central office sa amin, kaagad po ay magbibigay po kami ng pondo sa regional office para ho ipamahagi sa mga kababayan natin. Okay. Yusek, may mensahe po ba kayo doon sa mga kababayan natin na gustong mag-avail nito? Opo, madali lang po ang pag-a-avail nito. Magsadya ho kaagad kayo sa inyong local government unit. Alam naman po ng local government unit ang inyong kalalagayan dahil nung nag-declare na ho, dito sa Metro Manila, nag-declare na ho ng state of calamity. Automatic ko covered ho kayo. Nag-declare na ho rin ho sa iba't ibang region, lalo na ho sa 4A, meron na rin declaration ng state of calamity. Ang kailangan lang po, may tatlo kong kategorya ito. Kung national level, may declaration ng NDRIMC, ng national calamity, at then po yung activation ng shelter cluster namin. Na-activate na po namin buong region, buong Pilipinas na iba't ibang regions yung shelter cluster namin, kaya covered na po kayo. Kung sa provincial level po, sa city level, municipal level, meron na rin pong declaration ng inyong mga iba't ibang lugar, ang inyong provincial governor, ang inyong local executive, and then activated na din po yung regional shelter cluster po namin, covered na po kayo. At ang ikatlong kategorya po, meron din pong mga smaller scale disasters. Katulad po nung mga maliliit lang na may mga nasira po yung bahay o kaya naman nasunugan. Wala naman declaration ng state of calamity. Basta po mag-request kayo sa amin. Ito po ay aaprubahan ng aming regional shelter cluster at kayo rin po ay makaka-cover nito ng aming tulong po ng pamahalaan. Alright. Yusek Randy, pahabol na lamang po. So kung may nakikinig po sa atin na devastated dahil po ang kanya pong bahay ay natangay po nitong bagyong Karina at Habagat, ano po ang kanilang gagawin? Do they have to go to the LGU para po masama sila dun sa listahan? Sa barangay po ba? Ano po yung kanila pong opisinang pupuntahan para po maka-avail po nitong assistance na ito, sir? Meron po ang bawat LGU natin, yung local housing board. Pumunta po sila sa munisipyo nila o kaya sa city hall po nila, magsadya po sila doon upang malista po yung kanilang yung pangalan na sila ay totally damaged, at upang po maisama sila sa master list of beneficiaries na ibibigay po sa aming mga regional offices po at na siya naman namin poponduhan. Alright, well, on that note, maraming salamat po, Department of Human Settlement and Urban Development Undersecretary Randy Escolango. Salamat po sa inyong panahon, sir. Maraming salamat po.